Coach Team Cone sinabing hindi magiging madali yung kanilang mga natitirang laro ngayong elimination round. Nilulutong trade ng Barangay Ginebra. Maverick Ahanmisi out. Arvin Tolentino in sa Barangay Ginebra. May malaking rumor na naman nga na kumakalat sa PBA kung saan pinag-uusapan na ang isang nilulutong trade sa pagitan ng Barangay Ginebra at Northport Batampier, kung saan papasok si Arvin Tolentino sa Ginebra at lalabas naman si Maverick Ahanmisi. Anong magiging epekto niyan sa Ginebra at ano yung pagkakaiba ng kanilang contributions? Yan ang pag-uusapan natin. Unang lumabas ang balita na Ginebra is considering letting go of Maverick Ahanmisi dahil napapabalita na itong mga naraan na gusto na nitong umalis sa Ginebra. Ayon yan kay Snow Badwa. At ayon sa mga insider, isa sa nakikita ng Ginebra na po pwede nilang ipalit ay si Arvin Tolentino, isang batang stretch forward na kasalukuyang hawak pa rin ng Northport Batampier ang rights kahit pa-expire na ang kanyang kontrata. Ang tanong, bakit bibitawan ng Ginebra si Maverick Ahanmisi kapalit ni Arvin Tolentino? Si Maverick ay isang versatile guard, may shooting, may hustle at may experience. Pero sa Ginebra, tila nihihirapan siyang makakuha ng solidong minuto, lalo na't loaded na yung guard rotation ng team dahil merong Scottie Thompson, RJ Abarrientos, Stephen Holt at iba pa. Factor na rin yung napabalitang gusto na ni Maverick Ahanmisi na umalis sa Ginebra dahil ramdam nga nito na hindi pa rin siya tanggap ng karamihan sa Barangay Ginebra fans, at the same time, hindi niya nga makuha yung kanyang role na gusto na more playing time at paghawak ng bola. Sa kabilang banda, si Arvin Tolentino ay kilala sa kanyang stretch 4 role, isang big man na may shooting sa labas, at kung titignan natin, nangangailangan ang Barangay Ginebra ng ganyang klaseng player na maaasahan sa outside shooting at the same time makakatulong sa kanilang frontcourt position. Ngayon, tingnan natin yung pagkakaiba ni Maverick at Arvin Tolentino, kung ano yung mga po pwede nilang maitulong. Si Maverick ay isang combo guard. Diyan pa lang, medyo tagilid na siya sa Ginebra dahil marami siyang kaagaw sa position. Strength nga nito ang ball handling, playmaking at defense. Sa mga strength na yan, depensa lang yung pinaka naiaambag niya sa Ginebra. Hindi niya nga magawa yung kanyang ball handling dahil kailangang umikot ng bola sa sistema ni Coach Team na triangle offense. Ang weaknesses naman ni Maverick ay inconsistency sa opensa. Yan nga yung problema sa kanya ni Coach Team. At the same time, redundancy sa guard spot ng Ginebra. All in all, depensa lang yung naitutulong ni Maverick at yung kanyang pasulpot-sulpot na magandang laro dahil sa kanyang inconsistency. Pagdating naman kay Arvin Tolentino ay isa itong stretch forward. Diyan pa lang, wala siyang magiging kaagaw sa position na yan. Ang strength ni Arvin ay yung kanyang outside shooting, spacing at energy. Saktong-sakto sa pangangailangan ni Coach Team sa kanyang sistema. Dahil kung mapapansin nyo, more on outside shooting na yung laro ng Ginebra. Kaya naman, hindi nakapagtataka na talagang interesado si Coach Team na muling makuha si Arvin. Ang weaknesses naman ito ay defense sa low post at maturity. Pero nag-i-improve nga si Arvin. At yan nga, yung maganda sa kanya. At sa comparison ng dalawang yan, makikita nating magkaibang-magkaiba ang role ng dalawang yan. Si Ahanmisi, guard na mahilig sa isolation plays at pag-set ng offense. Si Tolentino naman isang floor spacer na bagay sa triangle offense ni Coach Team Cone. At kung matutuloy ang trade, malaking tulong si Tolentino sa spacing ng Ginebra dahil sa kanilang sistema ay nangangailangan si Japet ng tulong sa loob ng painted area. Makakatulong si Arvin in the way of giving space kay Japet sa loob dahil sa kanyang consistency
sa 3-point area at dahil stretch forward si Arvin ay pwede din itong maglaro sa ilalim. Pag nag-small ball lineup si coach team, nandun pa rin yung presence ng big man sa ilalim at the same time, hindi nawawala yung bilis ng kanilang laro. At kung matutuloy nga ang trade na ito, tila win-win situation para sa parehong teams. Makakahanap si Maverick ng mas malaking role sa Northport habang makakakuha naman ang Ginebra ng mas fit na player sa kanilang sistema. Ano sa tingin nyo mga chong? Sang-ayon ka ba sa planong trade na ito? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach team kung sinabing hindi magiging madali yung kanilang mga natitirang laro ngayong elimination round. Nakakakalahati na ang Ginebra ngayong All-Filipino at habang papalapit na ang pagtatapos ng elimination round, mas lalong umiinit ang laban. Ayon nga mismo kay coach team sa kanyang naging latest interview ay magiging mahirap nga raw yung kanilang mga upcoming schedule dahil makakaharap nila ang Magnolia Hotshots, TNT Tropang Giga, Meralco at Raynor Shine Elasto Painters. Lahat nga raw ng koponan na yan ay nakikipagpatayan para sa positioning, lalo na top 4 teams ang makakakuha ng twice to beat advantage. Kaya naman, ngayon pa nga lang daw ay kailangan na nila ng playoffs mindset dahil pagtapos ng matinding schedule na yan ng Ginebra ay diretso na sila sa playoffs. Para sa akin mga chong, saktong-sakto lang yan para sa Barangay Ginebra. Nagsisimula pa nga lang silang bumuelo, patunay na lang yung kanilang first game winning streak. At tignan na lang natin kung may pagpapatuloy yan ng Ginebra kontra sa mga bigating koponan. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na kailangan na ng Ginebra ang kanilang playoffs mindset? Ano rin yung masasabi nyo sa nilulutong trade Tolentino in? Ahan Messi out sa Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.